Ang rice cooker ay binubuo ng iba't ibang parts or component. May AC plug, thermal fuse, switch, heater, magnetic temperature sensor, indicator lights, thermostat at iba pa. Sa ngayon po ay napakadami na ng mga repair video tutorials ang ating mapapanood sa social media. At malaking tulong po ito sa katulad natin na gustong matuto at lahat po sila ay magagaling. May kanya-kanya po silang idea, diskarte at pamamaraan na ipinapakita. Dahil hindi po naman ako nagmamagaling at isa lang po din ako sa mga gusto pang matuto, ay pinapanood ko din po ang mga bidyong ito para kopyahin ang mga tama nilang ginagawa at kung sakaling sila ay may kakulangan, ito po ay ating aaralin para lang mapunan ang ating iba pang gustong malaman. Kaya panoorin po ninyo ang video na ito at aaralin po natin dito kung ano ang thermostat sa rice cooker. Ano ang trabaho nito sa circuit at pwede ba nawala ng thermostat ang rice cooker. Pero bago yan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng aking mga subscribers doon sa masisipag na nag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Ariel Labasa ng Nueva Ecija, Andres Vargas ng Saudi Arabia, Kenneth Cañete, Edgardo J. Ardato ng Bataan, Enting 63 TV Vlog, Jojen Serangi, si Dario R, Bencio Bergunyo, Tio Rebs, Lorenzo Advincula Jr., Maying Tech PH Official, Joel Renz Valeros, Gilbert Tech, Luis Abutanmo, Jeffrey De La Cruz, Noel J. Lo. Ganun din po sa mga silent viewers, alam ko po na nanonood kayo dyan. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, patuloy po tayo. Ano ang trabaho ng thermostat sa rice cooker? Ang trabaho ng thermostat ay i-monitor at i-regulate ang heater para ma-maintain nito ang tamang init na warm temperature para mainin at maluto ng maayos ang sinaing. Ibig sabihin, ang thermostat po ay isang automatic switching device na kusang nagsi-switch on at nagsi-switch off kapag na-detect niya or na-sense niya ang pinaka-setting point ng warm temperature. Alin ang warm temperature? Ito po yung tamang init ng heater para makapag-in-in lamang ng sinaing at hindi makasunog. At yan po ang trabaho ng thermostat, ang i-monitor at i-maintain ang tamang init na warm temperature ng heater. Paano naman nagtatrabaho ang thermostat? Sketch po natin para mas lalo natin itong maintindihan. Ito po ang actual component ng thermostat. Sketch po natin. Pasensya na po kayo sa drawing ko. Ito po ay sarili kong idea. Ang thermostat po ay mayroong bimetal strip na nagkokontak sa dalawang plate. Nagsisilbi po itong automatic switch kung sakaling ma-detect na niya yung setting point ng warm temperature. Ang setting ng thermostat ay ina-adjust dito sa adjuster niya, ito po. At pinipix po yan kung saan dapat siya mag-automatic kung sakaling ma-reach na niya yung set point na yon. Halimbawa, ang heater ay uminit ng 50%. Ang bimetal strip na ito po ang bimetal strip, kakawang po siya para mag-open, mag-cut off yung linya ng circuit para tumigil sa pag-init ang heater. Bumubuka po siya at kumakawang ng ganito. Cut off ang supply ng kuryente papuntang heater. Ang thermostat po ay automatic switching device para mag-cut off at mag-connect ang linya ng circuit papuntang heater. Malinaw? Halimbawa, ang setting point ng warm temperature, yung init, ay 50%. Kapag umabot na ang init ng heater sa 50%, ang mangyayari, mag-o-open po yung bimetal strip ng thermostat katulad nito. At pagka bumalik na, lumamig ng konti, bumaba ng 50% sa warm temperature setting, magko-connect na naman siya ng ganito. Ito yung dalawang terminal ng thermostat.
Ang bimetal strip ang magsisilbing automatic close and open switch para mag-connect ang linya ng circuit at masuplayan ng kuryente ang heater. Dahilan para uminit muli pag siya'y naka-close at pagka siya ay nag-open naman, lalamig ulit ang heater dahilan para ma-detect ulit ng thermostat. Dahil bumaba na sa 50%, magko-connect na naman siya, iinit na naman, o open na naman siya, ganun po ang trabaho niya. Pag lumamig na ulit, close na naman siya, babalik na naman ang init dahil may connection na naman. Ganun po, pabalik-balik lang po yan. Kaya nami-maintain ang init ng heater dahil po sa thermostat. At ang init po na yan ay hindi nakakasunog ng sinaing. Naka-maintain lang po siya sa ligamgam ng heater. Ang init na nakakaluto ng sinaing ay kapag umabot na sa 100%. Luto po ang sinaing yan. Pagka lumagpas nasa 100% ang init, ang mismong mag-automatic cut off na totally niyan ay yung magnetic temperature sensor. Ika-cut off na niya ang linya para hindi masunog ang sinaing. Dahilan para lumamig ulit ang heater. At kapag na-reach na niya ang tamang init ng warm temperature na 50%, ang mag-ooperate na po sa init ng heater ng rice cooker ay ang thermostat. Kasi ang magnetic temperature sensor ang siyang mag-switch off ng main switch. At hindi po yan kusang bumabalik. Kapag nag-switch off na ang magnetic temperature sensor, hindi na po siya kusang babalik hanggat hindi pipindutin yung main switch. Hindi katulad ng thermostat, automatic siyang tumatrabaho, i-maintain para ma-regulate yung tamang init para ma-in-in lamang ang sinaing at hindi po yan masusunog. Pinapanatili lamang po nito ang ligamgam ng heater para sa tamang pagkakaluto ng kanin. Ganun lang po ang trabaho ng thermostat sa rice cooker. Mapapansin ninyo sa ibang rice cooker ang ginagamit na automatic switch on and switch off para sa warm temperature ay thermostat. Yung iba naman, makikita nyo ang nakalagay ay rice cooker insulation film. Parehas lang po ang trabaho nito at ang connection parehas lang. Kung saan nakakabit yung thermostat, yun din po ang kabit din ng insulation film. Ang trabaho naman ito po ay may tamang resistance at ang resistance na yan ay kusang nagha-high resistance, very high. Pagka mainit na yung heater na didetect ng insulation film, automatic na kinakat off niya dahil very high resistance na ang insulating film na ito. Dahilan para makatop ang supply ng kuryente papunta sa heater. Parehas lang po ang trabaho nila. Kaya mapapansin ninyo sa circuit na parehas din ang connection. Kung sakaling ipalit itong insulating film or insulation film sa thermostat, pwede po. Tandaan na ang tamang setting point ng heating temperature na ito ay hindi dapat nakakasunog ng sinaing. Ito po ay approximately sample ko lang. Depende po sa design ng rice cooker kung saan bandang percentage ng temperature sineset yung setting point niya. Kaya po mapapansin ninyo dito sa thermostat, silyado po ito. Yan o. Kahit sundutin ng screwdriver yan dyan, mayroon po siya na parang goma, may tabon. Nangangahulugan lamang na hindi kailangan na ito ay galawin. Eksakto na po ang setting niyan para sa rice cooker na kung saan ito nakakabit. Okay? Yung iba kasi na mapapanood natin, ina-adjust ito. Pwede pong i-adjust yan. Kailangan lamang na maitama yung tamang setting point para hindi makasunog ng sinaing. Okay, maliwanag. Ang huling tanong, pwede po bang wala ng thermostat ang rice cooker? Pwede po. Hindi po natin maipagkakaila na madami ang magagaling at nagtuturo sa social media ng tungkol dito. Magpapasalamat po tayo. Kukopyahin natin ang mga ito kung tama. Sakaling sa tingin natin ay ito ay mali, aaralin po natin ito para may sarili naman tayong idea na maibabahagi din natin sa iba. Give and take po tayo. Balik po tayo sa tanong, pwede po bang wala ng thermostat ang rice cooker? Yes, pwede po. Meron po akong napanood na video na ina-adjust niya ang adjuster ng thermostat kapag ayaw mag-warm ng rice cooker.
Ang problema ay nagtanggal siya ng washer dito at sinagad niya ng baon ang adjuster. Ang mangyayari po dito ay totally open na ang contact point ng thermostat at ito po ay magiging cut off na permanently. Hindi na makakabalik ang bimetal strip automatically para muling mag-switch on. Ito ang dahilan para mawalan na ito ng automatic switching para ma-maintain ang warm temperature ng heater. Ganun pa man, kahit ito ay wala ng thermostat or open na ang thermostat permanently, ito po ay makakaluto pa rin ng sinaing. At kung sakaling ang sinaing na ito ay naluto na, ang magnetic temperature sensor naman ang mag-a-automatic cut off ng main switch para mawala na ng supply current ang heater. Dahilan para tumigil na ng tuloy-tuloy ang pag-init ng heater at wala na rin itong automatic warm heating temperature para makapagtuyo ng natirang sabaw ng sinaing. Kaya hindi maganda na wala ng warm controller. Kailangan po ito sa rice cooker. Ang tanong, pwede ba na wala ng thermostat? Pwede, kaso hindi maganda ang pagkakaluto ng sinaing dahil wala nang magme-maintain ng warm temperature para makapag-in ng kanin. Kaya nilagay ang thermostat dahil may dapat siyang trabahuhin sa circuit. Okay, kung gusto nyo pa po ng pangkalahatang paliwanag, click nyo lang po yung title ng video na ito sa baba at pinapaliwanag ko po doon kung paano gumagana ang buong circuit ng rice cooker. Mas malinaw po yun para lalo ninyo itong maunawaan. Kung umabot kayo sa portion ng video na ito, paki-like and share naman po nito para maibahagi pa natin sa iba. Subscribe na din kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.